Didikit. Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito tayo nag-visit ulit dito sa Lugo. Sa Guimaras Island. Nagbisita ulit tayo dito para bisitahin ang ating 5 hectares na area dito na Citronella. So ongoing yung plantation. Nag-harvest sila at saka ngayon andito na. Ilang araw pa lang to, 1 week andyan na. Makikita natin yung mga bagong sibol ng mga Citronella grass natin. Ayan, tingnan natin So patuloy yung nila harvest at itatanim ito. Kasi medyo matanda na, sabi namin. Mas maaga putulin nyo na para sisibol ulit yung mga bagong leaves niya. So ayan na. Ayan. So magandang diyan ka mo ta? Dito. Okay, sige patanam Ayan, yung mga workers natin dito So patuloy yung mga bisita natin, yung mga prospects na natin Ayan. Yung mga prospect natin na magtatanim din. Alam ninyo, kung alam lang ng mga farmers ang benepisyo nito. Okay. Ito pwede itanim, pwede ibutan sa iatop nila. Pwede nga ipadunuton lang para fertilizer. Ayan. Yung kinukuha lang pala, Pastor. Oo, ayan ang niluluto. Oo, lang. Pag harvest nito, puputulin mo lang yan. Tapos iwan na to. Oo. Ayan ang niluluto. Ito naman magtutubo ulit. After 4 months, harvest ka na naman. Iyan ang niluluto ito. Ayan. So ngayon, wala pa silang machine kasi pa sila. Andun pa sila sa process na mag-replanting. So yung nataniman dito siguro mahigit na 3 hektarya na. So may 2 hektarya pa na tatapusin nila hanggang dito. Ayan yung may-ari yung kaibigan natin. Si Tito Obet Tito Obet, ano yung masasabi mo sa Citronella na plantation mo? Okay ba? Okay po siya. Oo. So ano makukuha natin na benefit sa Citronella? Marami pong benefits na makukuha dito sa Citronella. Okay. Bigyan mo kami ng mga ehemplo. Pwede po siyang sa lamok, sa mga cosmetics. Okay. Pwede po siyang gamot din. Medicinal. Medicinal. Oo. Marami pang iba. Marami pa pong iba. Ayan. Ayan Yan ang mga natin kasamahan Yan ang prospect natin. Ilang hektarya yung gusto nyo? Mga 5, 5. Oo. Sige. Magano na tayo kasi ang Citronella naman available ito ngayon, Pag malawak na, hinto na yung ating yung plantation. Kasi nagko-control din ng supply at demand. Kung marami naman ang nagtatanim, baka bababa din yung presyo, di ba? So yung company din natin ang nagko-control kung ilang hektarya ang pwede natin i-open,